Hello mga kasari! Kumusta? Magandang tanghali sa lahat. So time check tayo mga kasari ha. 1:19. Ayan, 1:19 ng hapon. So ang i-share ko pala sa inyo mga kasari. Naranasan nyo na ba na may pumuntang magulang sa tindahan mo dahil kulang na yung sukli mo? Ganon yun. So i-share ko sa inyo mga kasari yung kaganapan kahapon. So, ganito kasi yung kwento nun mga kasari. Ako sa taas nagluluto kasi yung time na yon is 4 ata ng hapon. Tapos yung time na yon madaming bumili. Kasi mga ganong oras is rush hour sa ating mga tindahan, di ba mga kasari? So yung bata bumalik. Unang balik niya, saktong pagbaba ko galing sa taas. Yan, saktong pagbaba ko. Sabi, Kuya Aiken, kulang daw po yung sukle, sabi ni Papa. Kulang daw po ng 10. So, pinaalala ng asawa ko, ganito yung binili mo, 2 Mighty. So, ang Mighty kasi is 7, diba? 7 yung Mighty Green, so 14. And then, bumili siya ng isang chuchu. Ayan, ito siya. So, yung ganito ko kasi mga sari is 10 piso na. Kali ang nakuha niya is 24. Then yung pera naman niyang dala is 50. So, yung sukli niya is 26. So, sinabi ng asawa ko ganito, ganyan. So, bumalik yung bata. I mean, umuwi. So, maya-maya, bumalik ulit. Sabay na kasi mangot na, Kuya Aiken, kulang pa rin daw ng 10. So, sinabi ng asawa ko, ayan, di ba bumili ka ng bumili ka ng biskwit, I mean yung cookies, yung chuchu. Tapos yung Mighty mo, 2. Kaya 24 lahat. Kasi 10 yung chuchu. Tapos pera mo 50. So 26 yung sukli mo. Ayan, so umuwi na yung bata. So siguro mga 2 minutes, bumalik yung bata kasama na yung tatay. So nandyan pa ako sa baba kasi nga tapos na ako magluto sa taas. Sabi nung tatay, Boss, kulang yung sukli nyo Ganyan. Yung ganyan yung pag-approach. Hindi mo lang sinabi na, Boss, kulang yung sukli nyo. So sabi ng asawa ko, paanong naging kulang? Ibinili ng anak mo 2 Mighty Green and then isang chuchu. So umilaw yung mata ng lalaki. Sabi niya, ay hindi pala sinabi ng anak ko na bumili ng ganito, ganyan. Sabi ko naman, nagpantig yung tainga ko sa sinabi niyang kulang yung suki. Tapos yung approach niya ba, nakaka-visit, diba? Pero, mahinahon pa rin tayo dahil tindera tayo, diba? Sabi ko na lang, sa sunod kuya, tanungin mo yung anak mo kung ano yung binili. Kasi hindi yung pupunta ka dito na ganun. Sa 4 years namin pagtitinda, ikaw na nireklamo sa sukli. Magkano ba, Mighty? 14, 2 binili nyo, tapos isang chuchu. Sabi niya, ay pasensya na, hindi nagsabi yung anak ko. So, yung anak niya kasi mga kasari, 2 beses, 3 beses na yata yun. Nagsisinungaling, iwan ko ba, bata pa, marunong na magsinungaling. Hindi ko nila lahat yung bata Pero dapat, bata pa, hindi nagsisinungaling, di ba? Kasi sabi nila, ang mga bata daw hindi marunong magsinungaling. So, siguro yung iba. Pero siya, 5 years old pa lang yung bata Kasi dati, bumili din siya, ganito ganyan. Kulang doon din yung sukle. Hindi naman pumunta yung tatay, yung kapatid lang. Ganyan. So, pangalawang time, pangatlo, nangyari sa amin. Pero first time na may pumuntang magulang dito sa aming tindahan para magreklamo na kulang yung sukli, diba? Sa inyo ba mga kasari, naka-encounter ba kayo ng ganon? So, paano nyo hinahandle yung ganon, diba? So, tama ba yung ginawa ko? So, kailangan kasi mahinahon pa rin tayo, diba? Kasi malit na bagay lang naman. Pero sana yung magulang, saglit, maingay yung motor. Pero sana yung magulang mga kasari, tuturuan din nila yung mga anak nila na hindi magsinungaling. Kumbaga guys, karamihan kasi din sa mga bata dito sa amin nabili, pag bumili, laging may kasamang pagkain nila.
So, sa lahat naman ng bata, siya lang yung hindi nagsasabi siguro sa magulang kasi yung magulang lang niya yung pumunta dito. Saka bago lang din sila dito nakatira. Dito sa lugar namin. Ayan. Kasi yung ibang mga bata naman hindi. Yung iba like bumili ng ganito, ganyan. May kasama talagang chicherya eh. Parang pinaka ano na nila yon, pamasahe ba, ika nga. So yung batang yun, iwan ko ba ba't nagsisinungaling yung batang yun. So kinabukasan bumili siya, sinabihan ko, ganito ha, masama magsinungaling. Huwag mong gawin sa iba yan, saka bata ka pa. Bad na bad ang magsinungaling. Pwede mo namang sabihin yung totoo sa magulang mo, di ba? Ganito nga, sabihin mo ng totoo kasi pangit yun, bata mo pa, nagsinungaling ka na. Diyos ko, inano lang ako, ginanyan ako sa mata. Hihirapan lang ako mga kasari. Diyos ko, Lord. Meron pala mga batang ganon ngayon. Nakagulat. Hindi ko inaasahan. Tapos, harap lang siya sa amin eh. Harap lang sa bahay sa amin yung nakatira na yun eh. Diyos ko, yung pagsabihan mo. Siya pa yung siya pa yung mataray. Ganon. Oh my goodness. Nagulat, Diyos ko, Lord. Ako yung hindi ko maintindihan or parang kumukulo yung dugo ko. Iwan ko pa. May ganun palang bata. No? Yung pagsabihan mo, siya pa yung galit. So, mahinahon naman yung sinasabi ko sa kanya. So, may ganun pala mga kasari, no? Saha, grabe ang mga bata ngayon. Grabe yung mga bunganga. Nakakagulat. Kasi sa amin, ako 1984 ako eh. Nung time namin, Diyos ko Lord, magmura ka lang sa lugar sa amin ha. Magmura ka lang, palo na yung abutin mo. Ngayon, Diyos ko, maglaro lang yung mga bata dito. Grabe ah. Grabe yung mga bunganga. Mga pala, ngayon pala pumunta yung asawa ko sa rice mill, bumili ng bigas. So, hindi pa siya nakauwi. Kanina siya umalis 9 AM. So, may kasama siyang, dinala niya yung mga kalakal namin, yung mga karton, mga plastic, saka yung mga lata. Ayan. So, iwan ko magkano binta niya doon. Tapos, iwan ko kung may tumaas ba na bigas. Kasi ang binibinta namin bigas is isang klase lang mga kasari. So, mamaya, balikan ko kayo kung nagmahal ba ang bigas. Tapos, inutusan ko rin siya bumili ng chicharon kasi madaanan naman niya doon mga kasari. So, mamaya ulit mga kasari. Dito na yung asawa ko, kararating lang, galing bumili ng bigas. So, yung nabili niya guys is 5 kilo, 5 sako. And then, sakto lang, kasi sabi doon, pwede bumili hanggang 5 sako lang. Bakit kaya, no? 5 sako lang pwede bubilhin. Sa mismong rice mill na siya guys ha, pero may limit yung pwedeng bilhin. Bakit kaya lab? Paubos na ang stock nila. Paubos na daw ang stock. Kaya 5 sako lang pwede ang bilhin bawat customer. So, ang nabili niyang bigas guys, so nagmahal ang bigas. 1-2 to dati, ngayon 1-30 na. Ayan, 1-30. Isang half sack pala kasi 25 pala yung laman. So, 1-30 divide 25. 49.20 na yung puhunan. So, sa bigas, 1-30 plus 150 yung patubo namin sa isang sako. Plus, nagpagas siya, guys. 300 kasi sasakyan yung dinala. Hiniram yun sa tatay niya. Plus 50 na lang. 140 divide 25. 57 na lumalabas. Ayan. So, pwede natin ibentang 58 yung bigas natin, guys. And then, ito yung nabenta niya sa kalakal. Ayan, naka 529 siya. O, diba? So, kayo din ba guys? Iniipon nyo yung mga karton, mga lata, mga bote ng soft drinks. I mean, yung bote ng mga mismo pag may nabili sa inyo, diba? Nilalagay lang sa gilid. So, tinatabi nyo namin guys. So, ayun lang guys, yung na-share ko dahil yung alaga ko na kasi mangot na si Ping Ping. Ayun lang guys, bye-bye!